meron tayong ibubulgar. Bubulgar natin to. Fake news peddler. Dating makasara. May pambihira. Kayo talagang makasara. Kayo makasara. Fake news peddler kayo. Oo, dati to makasara pero ngayon hindi na. Nagpapakalat ng fake news. Ito, pakinggan natin. Sa pamamagitan ng Facebook post, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong April 16 na nahuli na ang puganting si Zaldico. Yo! Si Bongbong Marcos ha? Dating makasara yan. Sabi nga niya, BFF niya pa yan eh. Anong sabi niya? Self-proclaimed BBF ako ni BP Sara. Anong sabi ni Bongbong Marcos? Nahuli na si Zaldico. Patay. He is now detained. Yan ang mga ginagamit na word ha. Nahuli, detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Nahuli, detained at nasa kustodiya ng Czech authorities. Nahuli, galing kay Bongbong Marcos. Yung presidente nyo, fake news. Bakit? Hindi naman daw nahuli si Zaldico. Nakadetain raw ito sa Prague matapos tumawid sa Czech Republic nang walang mga dokumento. Nasa kustodiya na raw ng Czech authorities si Ko. Naglabas din ng news article ang Presidential Communications Office kung saan ginamit ang salitang arrested. Yun. Galing po ito sa PCO mismo, sa opisina nila. Anong sabi? Arrested. Sa Tagalog, nahuli. Hindi raw arrested. Hindi raw nahuli. Nako, patay. Sira ang script ng mga animal. Kung ako si Zaldico, sa totoo lang, kung ako sa'yo Zaldico, magwawala ako. Sabihin ko tarantado kay kaliwat kanan. Pinaglololoko nyo tatay ko. Ikaw naman kasi Bongbong Marcos, magtrabaho ka. Mag-research ka rin. Alam mo, normal yan sa leader. Eto sabihin ko sa inyo. Kahit saan leadership, may bumubulong-bulong. Bakit? Ano yung mga bumubulong-bulong? Yan yung mga epal. Pag ikaw, hindi ka marunong mag-distinguish nung epal, yung meron lang personal agenda, patay ka dyan. Di ba nabulungan na to si Bongbong Marcos ng demonyo? Nabulungan siya ng demonyo. Ano sabi? Walang baril pumasok sa KOJC. Tanga! Lahat ng pulis na pumasok doon may baril, yung iba nga dalawa pa. Tanga talaga to si Bong. Sinong bumulong sa'yo? Demonyo yun. Eto, nabulungan ka na naman. Binulangan. Kidnapin mo si PRRD, dali mo sa ICC. Yari ka sa susunod. Pangatlo, kinuntsaba mo yung pinsan mo. Magkaroon kayo ng mga unprogrammed funds. Tapos, yung ghost projects. Kita nyo, lahat ngayon nagkakaproblema. Eto huli, nahuli na daw si Zaldico. Kaya nga, ikaw, Charis, wala ka ring silbi. Pagalitan mo yung bumubulong sa tatay mo na magkaroon ka ng silbi. Palpak. Palpak po yung bumubulong sa tatay mo. Sa nangyari kay Ko. Pero paglilinaw ngayon ng Department of Justice, hindi akmang sabihin na arestado si Ko. Nahuli si Ko dahil sa immigration violations. Pero hindi ito pag-aresto dahil walang warrant of arrest ang Czech authorities laban sa dating kongresista. Di patay. Naharang lang Hindi daw na-aresto. Di lumalabas, tama si Atty. Roque. Di pagtawanan natin yung mga trolls. Ang tatangan nyo kasi. Ang tanga nyo. Diba? Kini-question nyo yung confidential funds ni Sara na nagagamit naman dyan sa mga lintik na NPA na yan. Hindi nyo questionin. Ang laki-laki ng Intel funds ni Bongbong Marcos, ng confidential funds ni Bongbong Marcos. Tapos, palpak pa ang dumadating sa kanyang balita. Hindi Intel. Bobo. Ay, Intel kasi intelligence eh. Kabubuham yung dumadating. Diba? Hello, Charis. Sandro, kailan kagagalaw? Tinatarantado na yung tatay mo. Baka mahina na yung tatay mo. Gumalaw-galaw ka. Hindi daw nahuli. Hindi daw arrested. daw si Ko dahil sa kakulangan ng travel documents na nanatili sa jurisdiction ng Czech authorities si Ko. Sa madaling sabi, ang nangyari raw kay Ko ay katulad ng sitwasyon sa airport na hindi pinayagang bumiyahe ng immigration. Ayon kay Martinez, makikipag-ugnayan sila sa Czech authorities para malaman ang magiging legal na hakbang kay Ko na wanted dito sa ating bansa dahil sa flood control scandal. Naglabas naman ang pahayag ang palasyo at iginiit na walang kontradiksyon sa pahayag ng DOJ at ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ang sabi raw ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko dahil sa kakulangan ng dokumento. Nahuli si Ko dahil sa issue sa immigration. Sa ngayon, nasa Prague na si DOJ Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Pagungunahan ni Diba kung hindi kayo nuknukan kayo ng
ang sinungaling. Hindi daw sinabi ni Bongbong Marcos na naaresto. Yung opisina ng PCO yun, di ba? Yung opisina ng PCO naglabas na sinabing naaresto. Hindi daw naaresto, nasa kustodiya. They are playing with words. Hindi raw nahuli, hindi raw naaresto, nakadetain. Parang ganun, di ba? Pag tiningnan mo yung konteksto, yun na yun. Ba't mo i-announce na si Saldico ay nahuli at ibabalik dito sa ating bansa kung naharang lang at na-detain dahil sa immigration lang at walang kaukulang papeles? Ang balita nga natin, pwede ka mag-ikot-ikot dyan nang hindi na kinukuha yung papeles. Basta may visa ka, nakapasok ka dyan, okay na. Niloloko nyo yung taong bayan eh. Parang ganito lang ang sinasabi. Fake news si PRRD dahil si Bongbong Marcos ay hindi bangag. Diba? Tapos, gagawin nila dyan, obligado si Bongbong Marcos magpa-hair follicle test. Pag nag-positive, sasabihin nila, hindi bangag si Bongbong Marcos. Hindi siya bumagsak sa hair follicle test. Hindi lang nga siya pumasa. At hindi siya bangag. Lulong lang. Di ba kagaguhan? Pinaglalaruan yung Pilipino. Ang sabihin nyo, fake news peddler ka Bongbong Marcos. Yun ang totoo. Di ba? Kaya hindi ako magugulat kaya sasabi ko sa inyo eh. Baka sasabihin nila dyan hindi addict si Bongbong Marcos. Gumagamit lang. Alam naman natin yung konteksto. So wag nyo nang paikot-ikutin kung ano pang tawag nyo ron. In-announce ni Bongbong Marcos yan dahil siguro nabulungan siya at para ma-divert yung issue, gumawa silang balita. Or hindi natin alam, baka itong mama na ito, itong DOJ secretary na ito, baka gusto lang pumunta at magbakasyon sa ibang bansa. Kasi ba't kailangan mo pang pumunta ron? Diba? Diretsuin kita. Ba't kailangan mong pumunta ron? Wala bang embassy dito sa Pilipinas kung saan nahuli si Saldico? At yung detalye nun, pwede mong kunin yun. Kaya parang katatanga naman na itong mga to. Pupuntahan nyo pa ron? Baka nagbakasyon lang. Baka naman nag-KTV lang kayo, mga animal kayo. Di ba? Pinagmamalaki kasi nila nung una, fake news daw si Roque. Sa katunayan, pupunta pa nga ako doon. O di pagpunta nila doon, hindi pala nahuli, di para kayong tanga. Hindi rin natin alam, baka sinadya nga, gusto lang magbakasyon. Pero kung hindi nila sinadya, di para kayong tanga. Mukha kayong tanga sa buong Pilipinas ngayon. In-announce ng presidente, hindi nila ang high-level coordinating team na makikipagpulong sa mga otoridad doon. Aalamin din nila ang proseso para mapabalik sa Pilipinas si Ko. Dala ng DOJ ang mga dokumento gaya ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Ko sa kasong graft at malversation kaugnay ng flood control scandal. kita nyo, dala nila yung warrant of arrest doon. Di para silang nagtanga. Hindi naman nila na-arresto. Wala na dyan si Ko. Diba? Kasi kung andyan si Ko, di dala bit-bit na nila yon. Kung andyan si Ko, bit-bit na nila yon. Ang yabang-yabang na ni Claire. Ang yabang-yabang na ni Boying. Nagmamalaki na sa Facebook niya si Bongbong Marcos. Diba? Yung mga trolls nila hayahay na sa social media, ipinagyayabang. Ano ngayon? Di nga. Kakahiya kayong mga animal. Dala po warrant of arrest. Pagdating nyo wala kayong bit-bit pa uwi. Di gumastos lang kayo. Sabagay, nasarapan ka naman ata dyan. Di ko alam kung anong pinagagawa nyo dyan. Diba? Sarap ata mamasyal. Lalong-lalo na mamamasyal ka. Syempre, hindi naman po pwedeng hindi VIP yan. Private jet yan. O kung hindi man private jet, baka first class yan. Di sarap mamasyal. Lalong-lalo na hindi ikaw gumagastos. Pera ng taong bayan. Di ba nakakahiya kayo? Dumidaan tayo sa krisis. Gumagawa kayo ng unnecessary gastos. Nagpunta-punta kayo dyan mga anima. Wala kayong napala. Kung yung ginastos nyo dyan, binawas nyo sa presyo ng gasolina, pinigay nyo sa mahihirap, binigay ninyo sa mga jeepney drivers, di may pangpasada sila. Ako naawa sa mga jeepney drivers. Hindi ka talaga makakapasada sa ganyang presyo, malulugi ka. Tapos itong mga kumag na to, ang inaasikaso, mamasyal, pang-fake news, loko-loko. Kasama rin dyan ang kautusan ng pagkansela ng pasaporte ni Ko. Magbibigay daw ng detalye ang DOJ oras na magsimula na ang dialogo. Nagbabalita mula Meron pa bang silbi ang DOJ na yan? Department of Justice. Aasa ng hustisya sa mga ginagawa ninyo?